Good morning guys. So today is a beautiful day and a nice day and a very relaxing day guys kasi kagigising ko pa lang. So kahapon guys is bumisita yung kapatid ng jowa ko at yung asawa niya at yung anak na kahapon. So binisita nila ako kasi nga may sakit nga ako, 'di ba? So may possible na ma-operahan ako. So binigyan ako nung asawa niya ng isang Mama Mary, yung Panginoon, para daw magdasal ako. Tapos kasi yung binigay niya sa akin guys, nung nagkaroon daw siya ng problema sa panganganak niya, may possible na mamatay siya at saka yung bata. So nagdasal siya na nagdasal. So, nagkatotoo yung dinasal niya na survive yung anak niya. Na-survive yung anak niya. Tapos, survive din sila. Tapos, ngayon, binigay niya sa akin yung Mama Mary. Sinabi niya sa akin, magdasal daw ako. Para maging okay daw ako, sinabi niya. Kahit nila. Tapos, kasi sa appointment namin is February 9. Pupunta kami ng hospital. Inimbitahan nila kami sa bahay nila. Pagkatapos tayo pumunta ko ng hospital, kumain daw kami ng tanghalian doon sa apartment nila. Ang bait nila, no? Sobra. So, ayun guys, yan. Good morning guys. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon guys, wala kami yung sakyan. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin today. So, pero ngayon guys is nagugutom ako. So, kakain tayo ng umagahan. So, may bread pa kami. So, ayun, nakakainin namin ngayon. Morning. Hi guys, it's me Cheryl. At ngayon is kagigising ko lang. At pag-uusapan natin ngayon if madali lang ba makapagtrabaho dito sa Brazil or madali lang ba or mahirap. So, sa mga tao dyan na gusto mag-cross country o mag-think na pumunta dito sa Brazil is mag-isip-isip muna tayo guys bago tayo pumunta dito. So, first of all guys is ang mga tao dito is hindi marunong mag-English. Okay? Hindi lahat ng mga tao dito nakakapag-English. Pag pumunta ka sa grocery store is hindi sila nakakapagsalita ng English, Portuguese lang sila. So, para sa inyo na gustong pumunta dito sa lugar nila is kailangan nyo muna mag-aral ng Portuguese guys kasi mahihirapan kayo. Maganda ang Brazil for tourism kung gusto niyo magbakasyon dito or tumingin-tingin ng mga iba't ibang klase ng lugar, pwede kayong pumunta guys. Pero kung gusto niyo magtrabaho dito, mahihirapan kayo pag hindi kayo marunong mag-Portuguese, okay? At dito kasi sa lugar nila guys, madali ka makapaghanap ng trabaho kung marunong ka ng salita nila. At hindi po ganun kadali yung lingwahe nila dito guys, sobrang hirap. Ako nga ilang taon na ba ako nag-i-stay dito, mga 1 year and 2 months na kami nag-i-stay dito, pero mga basic pa rin ang alam ko guys. Kasi dito ang eskwelahan nila guys is walang nagtuturo ng English. So, kailangan mo talaga ng private teacher mo na marunong mag-English to Portuguese. Kailangan siyang pumunta dito sa apartment nyo at tuturuan ka. Pero kung gusto mo pumasok sa eskwelahan, hindi ka matututo kasi lahat ng mga teacher doon nag-i-speak ng Portuguese. So, ayan nga guys. Tapos, dapat guys is, ano pa ba? Ewan ko lang pero pwede kang mag-part-time sa mga bahay, tagalinis, mga ganyan. Kung may mga kailangan sila tagapag-alaga ng bata, pwede mga ganun. Pero kung sakaling gusto mong mag-work sa mga company, sa mga grocery store, sa mga sales, hindi ka pwede mag-work guys. Kasi kung hindi ka marunong mag-Portuguese, hindi ka pwede mag-work. So, yan nga. Kasi ako ngayon guys, wala akong work ngayon. Nag-YouTube lang ako, nag-video lang ako. At hindi ka rin pwedeng mag-work sa company kung wala kang mga papers na nakikailanganin mo. Like, ewan ko, parang meron ata silang basta may mga papers na kailangan din para makapag-work ka sa mga company or sa mga sales na ganyan guys, diba? So, yan nga guys. So, ngayon guys is nagising ako kanina, so bumalik na naman ako matulog kasi
Kasi guys, kagabi, bumisita yung kapatid niyang lalaki, tapos yung asawa, tsaka anak niya. So, nagluto kami ng chicken, nag-barbecue sila ng chicken, tapos sausage. Ayun yung Tapos yung jowa ko ngayon guys, wala siya rito kasi nasa kusina siya, nagluluto siya ng sopas. Kasi may natirang chicken kagabi na barbecue. Gagawin yung sopas yun. So, ikakat-kat niya ng small. Pagkatapos is ayun yung ipagsasahog niya pang sopas, diba? So ngayon guys is i-share ko rin sa inyo kung ano rin ba yung mga kailangan ninyo para magkaroon kayo ng permanent resident visa dito. So sa mga taong gusto magkaroon ng permanent residence visa dito sa Brazil guys, dapat kinasal kayo sa isang Brazilian people para makakuha kayo ng permanent residence visa, pero hindi naman porket kinasal na kayo makakakuha na kayo, may mga kailangan pang mga papers yun guys. So ang kailangan ninyo ay yung marriage certificate ninyo, yung NPI clearance ninyo na nanggaling sa Pilipinas at naka-apostel siya guys, at dapat naka-translate lahat sa Portuguese. Hindi po dapat lang sa English, kailangan ng Portuguese guys, kasi pag pumunta kayo dito sa country nila, dapat yung mga papers ninyo na English ita-translate to Portuguese. So ayun nga, so mahal ang translator dito guys, kasi binabayaran sila words by words nga, yung sentence by sentence nga. So doon nila binibase ang babayaran mo. So, nung nagpa-translate kami ng documents namin, yung birth certificate at CNMR, kasi English siya, pinatranslate pa, nagbayad kami ng mahal. So, yan nga. Mahal talaga guys magpa-translate ng documents. Pagkatapos, kasi guys, nung pumunta kami ng Federal Police, may appointment kami for interview ng permanent residence visa ko itong March. So, pagkatapos nun, pag naipasa mo na lahat ng mga papers mo sa Federal Police, mag-wait ka pa ng 2 months, 60 days para magkaroon ka ng residence visa dito. So, hindi ko alam kung anong klase ng residence visa or ang ibibigay nila. Ang alam ko is itatatak nila doon yung visa mo sa passport mo, tapos bibigyan ka nila ng ID. So ayun ang makukuha mo. So ang permanent residence visa dito sa Brazil is 9 years. 9 years yung So 9 years ang ibibigay ng Federal Police. Tapos renew ka na lang after 9 years. Magre-renew ka na naman sa Federal Police. Ganun. Pagkatapos, kasi kami guys, kailangan namin ng permanent residence visa ako dito para makaalis kami ng bansa, kasi may pinapasok kaming place at mahirap siyang pasukin guys, kasi wala akong permanent residence visa o wala ba akong reasons para bumalik dito sa country nila, ganyan. Maraming mga hassle sa interview, kaya nga yun. So, yun nga guys, wala namang masyadong ganap. So, na-share ko lang sa inyo yung anong bang kailangan ninyo sa pag-process ng permanent residence visa dito sa Brazil, at madali lang ba mag-work dito sa Brazil. Ayun lang guys ang topic natin. So today, yan nga, nandito lang ako sa kwarto. Dito lang ako sa kwarto guys. Manonood na lang ako ng TV guys. So ayan po na yung video ngayon dito. So I will end the video for today. Sana nagustuhan ninyo. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you guys. Bye!
is Miss Cheryl and welcome to my vlog. So, ang ginagaya ko po today is si Small Lauri po. So, siya po ay isang bilyonaryong vlogger. So, i-ano natin siya guys. Gagayahin natin siya sa the way she talk, the way she acts. Alam nyo na. So, today guys, samahan ninyo ako. Mag-grocery po kami ng aking asawa. So, mamaya na po. Bye! Ayan na guys, palabas na po kami ng apartment at malapit lang po yung grocery dito. Tara na! Parang, ano ko ba guys? Act na act ko ba siya? So, wala po akong katulong, wala po kaming driver. So, we are going out na. Come na! So, ayan guys, palabas na po kami. So, palabas na kami guys ng apartment. So, nandito kami sa may elevator. So, come na guys, samahan na kami. I'm making seem like the billionaire YouTuber. Like, she seemed like, hi, hello, come na. We are going in the grocery store. No, she's billionaire and act like this in the video just only for fun. No bashing. Mukha akong tanga, baby. Huh? Mukha akong tanga. You don't speak Tagalog? No. So, ito na guys, palabas na kami. So, ayan guys. So, makikita ninyo, nandito na kami sa may hallway. Papunta sa labas. So, ang grocery lang is malapit lang dito sa amin. So, guys, wala akong katulong. We don't have mates and drivers. So, I look beautiful. I look beautiful, baby. You are beautiful, baby. I'm beautiful? So much. Oh, I look like the beautiful kasi because you are telling because I'm your wife. If what's that? So ayan na guys. Maybe So because we don't have water na in the apartment, so we need to buy. So we are walking. So, ayan na guys, we are walking here in the road na. So, baka masagasaan tayo pag hindi tayo tumitingin. So, ayan na guys. It's so cold. It's so freezing cold. This is, maybe I make vlogging like this, baby. Oh. Why no? So, ayan na guys. This is too much. I'm imitating like copying vlogger. And she talk like this. So, we are here in the road na guys. Baka masagasaan tayo. So, ayan na guys. Maglalakad na tayo. So, nakasurvive tayo, guys. So, nakasurvive tayo without crashing or without any accident, guys. 10 years. I've been only 10 years. Oh, 10 years, baby. Baby, have promotion. Have free. So we are here now. Oh, what is that? It's brush. How they make like this? Look. So this is the price. What you will take? Some mustard. How much mustard? I don't know. Don't see the price.
what we need more. So, may milk dito, guys. So, nandito na kami, guys. So, matindihang kapalan na ng mukha to, guys. So, mag-subscribe na kayo sa channel ko kasi todong vlogging na to, guys. Ang daming mga tao. Pinagtitinginan nila ako. Anong pinaggagawa nitong babaeng to? So, yan. So, have mustard here. No, dairy cream here. So we start with water there. Where's the water? There, the last one. Yeah. Really? Yeah. Why you need to start? Have things you need here? Water here. So, ayan guys. Ito yung tubig na iniinom namin. So, ayan. Tagay ko tayo. After you never try only cola, you never try Sukita. But you try Sukita before? Sukita is orange, right? I tried their soda lemonade. Only you trying cola. Okay. So katatapos lang namin mag-grocery. So gusto ko yung background dito. Tingnan niyo, nakikita niyo ba yung background na yan? Oh? Magandang pang-videohan. So ang mga pinag-grocery lang namin guys is... So, ang mga pinag-grocery namin, guys, is dalawang Pepsi. Ah, this is Pepsi. This is Pepsi, not cola, baby. Yeah, Pepsi. Ah, because you drink cola, right? No, because of the Pepsi. So, we have 2 Pepsi, guys. Ito. I'm very drunk. 2 Pepsi. 2 Pepsi. At bumili kami ng nuts. So, meron kaming nuts and meron kaming bread. May binila akong, it's not bread, it's biscuit actually. So guys, may binili akong biscuit. So, pag nagkakape ako, if I drink coffee, I eat also this one. And we do have mustard. Why you take too much big? You eat too much mustard. I think in you, baby. You only use this one. I use the ketchup. And we have banana because sometimes I don't like eating food, rice because I'm on a diet. You know, I'm on a diet sometimes, so I like eating bananas. And some eggs, guys. Hindi ko na ipapakita yung eggs kasi alam niyo na may tsura ng eggs. And we do have here a so we have here milk. And we do have ham. And we do have this one. I don't know what is the name. It's salame tipo Italiano. Basta ito siya, guys. So, kinakain nyo siya, guys. Hindi nyo na siya kailangang iluto. Kainin nyo lang siya ng ganyan, oh. And we do have sardines. I love sardines, guys. Kasi lumaki ako na sardines lang ang kinakain namin. So, ayan. Ang sardines po is ganito po ang packaging niya. So, nagpo-promote tayo ng sardines. So, I was looking for spicy sardines. But they don't have spicy sardines, guys. The flavor of this one is tomato. Tomato sardines. You like sardines, baby? No, I don't like it. Why you don't like sardines? I like it tuna. You see the pasta for soup? Yes, it's here. And have the pasta for soup. This one. See this one. Look at
Na-i-blood na siya. So, we have condensed milk. Look at this. So, this is the packaging of condensed milk. She don't survive without condensed milk. Yeah. No, I make sweet. I make yema for the condensed milk. Kasi, You don't survive without condensed milk. no, because we need to use condensed milk if I'm making yema. I don't know what is yema in English. So, we have 2 condensed milk, guys. I was telling to my husband, buy 3, but don't like buy. Only 2. And do have cheese, guys. This one, this is for the sandwich. And some jalapenos. I don't know, we call it jalapenos, guys, but this is so yummy, guys. So if you are eating lunch, you can eat also this one, same. You can put also in the sandwich if you want. And we do have bread, because this one I am using for sandwich. And finish, guys, and we do have water here. So this is the water that we are drinking. So, we buy 2 gallons of small water. So, ayan lang, guys. So, ayan lang ang ating video for today. Video lang ako sa grocery store. Please like and subscribe na, guys. Kasi tinutudo ko na talagang pagbablog. Wala nang kapalang mukha na tayo sa labas, guys. Kasi pag nagbe-video ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Kaya minsan nahihiya ako. Pero, pag nagbablog ka nga, dapat walang hiya-hiya, diba? So, that's it for today's video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye! Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So, today guys, upload po tayo ng 2 video. So, nag-upload ako ng first video ko about basta nag-upload ako ng new video ko sa aking YouTube channel. So, every day ako nag-upload ng 2 video, guys. So, today guys, ang topic natin ngayon is, pag-usapan natin is about sa coronavirus nga. So, ano bang na-realize natin about sa COVID is hindi permanent ang trabaho ninyo. So, nung nag-start ang COVID, guys, is maraming nagtanggalan. Maraming nawala ng trabaho sa abroad. So, yung mga OFW, ang hindi naapektuhan, guys, ang mga OFW na hindi naapektuhan is yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. Like, katulong sila, nasa bahay lang sila, yung mga amo nila hindi nagtatanggalan ng mga staff. Ang mga nagkaroon ng problema, guys, is yung mga taong nagtatrabaho sa labas. Like, nagtatrabaho sa sales, sa restaurant, sa mga office, yung mga ganyan. Kasi, nung nagkaroon ng COVID, guys, nagbagsakan ng lahat ng kumpanya. Nagtanggalan lahat ng mga restaurant. Tinerminate. May mga staff sila, tinerminate nila lahat ng mga visa nila. So, stress din. So, naapektuhan din kami, guys. Hindi kami mayaman. Kasi, alam niyo, naluloka ako sa, ano bang tawag daw, sa mga tao sa Pilipinas na tingin nila mayaman ang mga OFW kasi nasa abroad sila, guys. Alam niyo, tuwing iniisip ko, ewan ko kung bakit nila nasasabi yun, guys. Kasi, first is hindi pa nila naranasan mag-abroad. Nasasabi nila na madali ang buhay sa abroad, papetex-petex ka lang, pinupulot mo lang yung pera na hindi nila alam. Kasi guys, hindi nila nararanasan ang hirap sa abroad. Madali tayong magsalita ng isang bagay na hindi mo naranasan, di ba? Katulad ng ako kasi, guys, sa tuwing nagsasahod ako, tinitreat ko ang sarili ko. For example, lumalabas kami ni Ate Liesel, kumakain kami sa labas, sa Jollibee, sa McDonald's, minsan kumakain kami sa restaurant. Kada 1 month lang po yan na nagsasahod kami kasi hindi po kami yung tao na kada nakalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Huwag mong kalimutan ang sarili mo, guys. Ikaw ang nagtatrabaho ka para sa
para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, di ba? So, sabihin nyo ng makasarili or makasarili tayo sa buhay. You call this one, pero sa atin kasi masama tayong tao pag hindi tayo tumulong sa pamilya natin. Yung pag hindi mo sila binigyan ng pera, masama ka ng nilalang, parang ikaw pa yung pinakamasama sa demonyong nakilala nila. Parang ikaw yung demonyo. Sa tingin nila pag hindi ka tumutulong, wala kang respeto, wala kang awa pag di ka tumulong, wala kang kwenta pag di ka nagbigay ng pera. Sa totoo lang guys, pagod na ako sa mga taong ganyan. At sa akin kasi pag yung tao sinabihan ako ng ganyan, hindi ako nag-reply back. Hindi ako yung kasi ang mga taong ganyan guys is walang reasons or hindi ka laging tama sa tingin nila. Pag may ginawang masama na ayaw nila, ikaw ang pinakamasama sa buong mundo guys. Parang lahat na ng kamalian sa buhay mo is nasa sayo na. Lahat ba ng masasamang satanas sa lupa is umakyat na at sumalib na sa katawan mo. Totoo lang, para sa akin, pinapasa Diyos ko na lang yung ugali nila guys. Para sa akin, hindi ako yung taong nagtatanim ng sakit ng loob. Para bang, ako kasi guys, parang pinasa Diyos ko na lang sa kanila. Pinasa Diyos ko na lang lahat na mangyayari sa buhay nila kung ano man. Kasi ako, busy akong iniisip ang sarili kong buhay guys. Busy ako naghahanap ng trabaho. Busy ako gusto kong kumita ng pera, kaya nag-YouTube ako. So, lahat ng concentrate ng utak ko is about my videos, about my YouTube channel. So, pag ayaw ninyo yung YouTube channel ko, pag ayaw niyo yung content ko, wala na akong magagawa. YouTube channel ko yan. Hindi naman kayo ang humahawak ng YouTube channel ko kung anong gusto niyong content. Ayun na ang gagawin ko. Ayaw ko guys nang kinokontrol ang buhay ko ng ibang tao. First of all guys, nung naghihirap ako, wala na isang taong tumulong sa akin. I stand on my own feet. Yung problema ko, ako ang nag-solve ng sarili kong problema. Yung overstay ko, ako ang nagbabayad ng penalty ko. At masaya ako sa nangyayari sa buhay ko kasi nakayanan ko lahat ng mga yun guys. Nakayanan ko lahat ng mga dagok na nangyari sa buhay ko nung wala ni isang tulong ng pamilya mo or ng kahit na sino. Masayang-masaya ako doon. Proud ako sa sarili ko kasi nakayanan ko lahat ng yun guys. At na-realize ko rin sa COVID guys na ang mga taong kilala ka lang dahil may pera ka. Yung para bang pag may pera ka, maraming nakakakilala sa'yo. Pag wala kang pera, walang nakakakilala sa'yo. Alam niyo ba masakit yung naaalala ka lang nila dahil sa pera na mayroon ka? Yung pag may kailangan sila, pag may problema sila, naaalala ka lang pag ganun. Alam niyo guys, gusto kong sabihin sa inyo na nasa tao kasi yan guys. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sa inyo. Yung para bang lahat ng dagok na nangyari sa buhay ko nung nag-start ang COVID, nawala ng trabaho, ilang buwan kaming hindi sinapuran, 1 buwan lang atas nagsahod na kami. Buti na lang ako kasi guys, kung matipid ako sa pera. Hindi ko naman ini-empty yung packet ko guys. Talagang sa grocery, minimum lang na ang gino-grocery ko lang guys na pagkain ko. Ito guys, ang gino-grocery ko lang na pagkain ko is noodles, rice, itlog, bread, tsaka kape. Ayun lang yung mga binibili ko na pagkain ko everyday guys. Sa tuwing nakikita niyo yung nag-upload ako ng mga picture sa Facebook na about sa mga food na masarap, ayun lang yung kada 1 month na tinitrick ko naman yung sarili kong kumain sa mga restaurant na katulad niyan. Kasi guys, ang buhay kasi guys, katulad ngayon, kung hindi ka nagtatrabaho sa abroad at
nagpe-petiks-petiks ka lang, walang mangyayari sa'yo guys. Hindi mo bansayan. Hindi mo bansayan na hindi yan katulad ng Pilipinas na pwede kang magstay ng forever. Naghahabol ka ng visa mo guys. At sinong tutulong sa'yo? Wala ni isang tutulong sa'yo guys. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat na ano natin sa buhay, yung nare-realize natin na hindi forever ang sa tuwing, kasi guys, ang mga taong nakakahawak ng pera ng madalian, hindi nila na-appreciate yung value ng pera na meron sila. Ako kasi guys, na-appreciate ko yung value ng pera na meron ako kasi ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Ako ang naliligo, ako ang napapagod sa trabaho, kaya na-appreciate ko yung pera na meron ako. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo about sa what is, ano bang na-realize ko sa pandemya na nangyari sa ngayong sa mundo natin. So sana kahit kayo rin guys, alam ko mahirap ang buhay ninyo, pero hindi naman palaging mahirap ang buhay ninyo. Darating din ang araw na angat kayo, pero kailangan nyo pa rin gumawa ng way. Huwag kayong umasa sa ibang tao kasi hindi kayo tutulungan ng ibang tao, sa totoo lang. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng way. Isanlanin nyo yung lupa ninyo, makitira muna kayo sa pamilya ninyo or what. Gamitin nyo yung pera na yun para makaalis kayo ng bansa, para mabago ang buhay ninyo. Huwag kayong nakikinig sa mga chismis or sa ibang tao na ganyan na lang lagi ang buhay ninyo, hindi na kayo aangat. Huwag kayo ganun guys. Basta isipin nyo lang na abutin ninyo yung gusto ninyong abutin guys. Mahirap, kailangan talaga ng pera, pero talagang ganyan talaga pag nagsisimula ka. Kailangan mo talaga ng maghanap ng pagkakakitaan sa ganun. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo.